So, good day everyone. My name is Gerson Daniel Angeles and today I am going to report CSS properties and values. So, at first, we should know what is CSS. CSS or Cascading Style Sheets is a style sheet language used to control the appearance and formatting of a website's content. It allows you to style elements such as fonts, colors, layouts, and spacing. The term cascading refers to the hierarchical way in which styles are applied, allowing for multiple styles to be applied and resolved based on their importance and specificity. So, ang CSS po o cascading style sheet ay siya po siyang siya po ay ginagamit sa pag-style po ng isang website kagaya po ng mga fonts, color at layout. Ginagamit po siya pang design. So dito naman po, CSS properties. The heart of style sheets lies in the collection of standard properties that can be applied to selected elements. The complete CSS specification defines dozens of properties for everything from text indents to how table headers should be read aloud. So dito naman po sa CSS properties, ito po yung rule na ina-apply sa isang elements papunta sa website katulad po nung pagpapalit ng text ng mga size or spacing. So dito naman po sa CSS values are dependent on the property. Some properties take length measurements, some take color values, and other have a predefined list of keywords. When you use a property, it is important to know which values it accepts. However, in many cases, simple common sense will serve you as well. So, ayun nga po. Dito naman po sa CSS values, may mga different properties po siya na ina-accept sa different kind of values katulad po ng mga colors, lengths, or even mga keyword po. So, dito naman po may mga example po ako na CSS properties and values na advanced katulad po ng flexbox and grid layout. Ito po ay advanced technique for creating flexible and responsive layout. Ang visual representation po kapag flexbox ay naka-centered po yung items. And then sa grid layout naman po ay meron po siyang dalawang column at gap. Dito naman po sa isa ko pang example na transforms and animation, it is used for creating animation and transforming elements. Katulad po ng rotation, scaling, and etc. Sa representation po nito, may yung element po nito ay pwede pong nagro-rotate or nag-i-slide across the screen. Number 3 po ay media queries enables the application of different style based on screen size. Dito naman po na pinapakita niya po yung isang website na na nagiging applicable po yung style niya sa kahit pang desktop po o pang mobile. Kumbaga parang mas nagiging responsive po yung background ganun. Dito naman po sa pseudo elements and pseudo classes, special selectors for styling parts of elements or based on their states. So ang visual representation po nitong sa pseudo class, yung sa hover po. Halimbawa po, in-hover po natin yung cursor sa isang element po dun sa website. Depende po dun sa code kung anong mangyayari. Kung mari po dito, magiging colored po yung, po yung text pag in-hover dun. Tapos ganun din po sa a paragraph where the first letter is styled differently. Parang ganun lang din po sa pseudo element. And for my last example po ay yung z-index and positioning controls. Ito po ay nagko-control sa elements, stack, and their placement on the page. Sa visual representation po nito yung elements position on top of each other with different z-indexes and values. So, the z-index and positioning, kinokontrol niya nga po yung mga pagkakastack po ng mga elements kung saan po sila nakalagay sa isang web page. Nakalagay po yung mga position dito nila kung
kung ilang pixel po sa top, o kaya po ilang pixel sa left. And then, dito naman po sa z-index ay ganun lang din po. So, that's all for my report po and thank you.